JB Sebastian na ilipat na siya sa ibang kulungan. Naniniwala sila planado ang nangyaring pananaksak pero tumanggi silang pangalanan kung sino ang utak sa insidente. Ayon sa abogado ni Sebastian na si Eduardo Arriba, maaaring mapilitan ang kanyang kliyente na dumalo sa pagdinig ng kamera sakaling ipatawag siya ng mga mambabatas para isiwalat ang kanyang nalalaman sa paglaganap ng droga sa bilibid. Pero anya maaari namang manatiling tahimik si Sebastian sa pagdinig. Dagdag pa ni Arriba, kinausap siya ng isang general at tinalakay nila ang posibleng meeting kasama ni Pangulong Duterte. Tumanggi si Arriba na pangalanan ang general. Kausapin po natin ngayon si Attorney Eduardo Arriba, ang abogado ni JB Sebastian. Attorney, magandang tanghali po sa inyo. Good afternoon din, ma'am. Right. So, una-una, kamusta na ho si JB Sebastian? Okay na siya sa ngayon. Stable na yung kondisyon niya. And in fact, hindi na namin tinuloy yung request namin para i-transfer sa ibang hospital dahil sa kondisyon niya ngayon, kaya na ng facility ng present hospital kung saan doon siya nakakonfine. Kailan ho kaya siya madi-discharge sa ospital? There is no official advice yet from the attending physician. So, nag-aantay lang po kami. Okay. Doon po sa sinumpaang salaysay ni JB Sebastian, ikinuwento ho niya na isa Tomas Donina ang sumaksak sa kanya. Ang kwento nga po, nag-uusap daw sila ni Donggail at ni Donina, tapos bigla na lang daw siyang sinaksak sa likod ng gamit ang ice pick. Tama po. Yung So, po yung salaysay. Ganun lang ho yun, nag-uusap tapos bigla na lang siyang sinaksak sa likod. Opo. Kaya ito, mali to, kwanto eh. This is a frustrated murder in cold blood. Ito ho bang Donina, kalaban ho ba ito ni JB Sebastian? Magkaaway ho ba sila? Wala ho silang alitan. Ano ang naiisip ni JB Sebastian na motibo nitong si Donina para siya ay saksakin? Malinaw sa sagot ni Sebastian sa kanyang salaysay na ang posibleng motibo ni Tomas Donina is tauhan siya ni Major Clarence Donggail. At si Donggail po ay ano naman po ang koneksyon dito sa bilibid o let's say kahit po sa droga? Merong nabuong konklusyon si Mr. Sebastian regarding doon sa motibo nila ni Clarence Donggail. Pero sa ngayon, hindi niya pwedeng i-disclose. Yun nga sana ang isa sa mga informasyon kung bakit sa presidente lang siya makipag-usap para sabihin ang lahat. Malaki ho bang problema para sa inyong kliyente ang pagtanggi ng presidente sa pag-uusap nila ni JB Sebastian? Opo. Unang-una, ang intention talaga is sa kanya lang sabihin dahil napaka-sensitibo itong informasyon na ibigay niya o sasabihin niya sa presidente. At kung sasabihin niya na ito, manganganib ang kanyang buhay. Hindi lang buhay niya, kundi kasama na ang buhay ng kanyang mga pamilya. Magagalit ang previous administration dahil kasama doon sa informasyon ang involvement ng mga opisyal ng dating administrasyon. At magagalit din ang present administration dahil ang mga informasyon na ibibigay ni Mr. Sebastian ay pwedeng salungat or inconsistent with what the witnesses already presented by the DOJ testified to
Sinusubukan ko hong intindihin yung sinabi niyo, Attorney Arriba, dahil nasabi niyo po yan kahapon, ano po. Himayin po natin, unang-una ang sabi ninyo, yung testimonya po ni JB Sebastian ay posibleng makasakit o mag-i-implicate. Ako na lang po magsasabi, ibig Okay po. sabihin po, Okay po. ibig Okay. sabihin may i-implicate po siya doon sa previous administration. Merong mga pangalan na pangalanan niya. Opo. At pati yung involvement nila doon sa illegal trade. Okay. So, positibo po, nasasabihin itong si JB Sebastian na may illegal na nangyayari dyan sa NBP at positibo rin po siya magtuturo sa ilang miyembro ng nakaraang administrasyon. Tama po? Tama po. Okay. Pero, ang kinakwento niyo po, meron din po siyang posibleng ikonekta ng mga opisyal dito naman po sa pangkasalukuyang administrasyon. I'd like to correct that impression. Ang ibig sabihin ni JB Sebastian na mga galit ang present administration is this. Dahil nga kung magsasalita si JB, merong mga informasyon o detalye na ibigay niya o sasabihin niya salungat doon sa mga sinasabi ng mga witnesses na pinipresent ng DOJ doon sa congressional investigation on the proliferation of illegal Attorney, kung drugs. ganyan po yung line of yung inyong sagot, isa lang po ang talagang ending nun yung sa sinabi nyo. Natatakot siya dahil uncomfortable siya kasi magiging salungat yung kanyang testimonya. Ang ibig lang sabihin po nun, hindi niya kukumpirmahin yung naging testimonya nung siyam na mga witnesses na nagsasabing konektado si Senator Laila De Lima doon sa drug trade. Yun naman yun, hindi ba, sir? Well, since JB Sebastian did not give to me the details of that statement, I am not competent to comment on that. Basta yun ang sabi niya. Basta ang sabi niya, sige, okay. Ang sabi po niya, yung mga sinabi ng siyam na testigo doon sa 2 araw ng hearing, ay hindi po totoo? Hindi niya naman sinabi. Sinabi niya lang na may mga salaysay doon na hindi tugma doon sa mga informasyon na alam niya at mga ebidensyang hawak niya. Yun pong text message na binasa po ni Senator Laila De Lima na supposedly nanggaling doon sa asawa ni JB Sebastian na parang napipilitan na daw sila, kakausapin na daw niya si JB dahil naiipit na daw sila at ang gusto lang naman daw ay si Senator Laila De Lima. Totoo ba to, itong text message na to? Hindi po yan totoo. Kinausap ko ang asawa ni JB Sebastian na si Roxanne Sebastian. Wala po siyang text message na ganon. Aha. Okay. Attorney, isang tanong na lang po. Ano ho ang plano niyo from here on dahil ayaw nga daw po makipag-usap ni Pangulo sa inyong kliyente? Wala, hindi pa ako makapag-decide kung ano yung next na legal action or posibleng gawin namin dahil hindi ko pa nakakausap si JB Sebastian as of this time. I will be talking to him after filing our request for transfer of JB Sebastian immediately after his discharge from the hospital to some other facility of the NBP dahil nga hindi na siya safe kung ibalik pa siya sa NBP 14. So yun yung first and foremost na concern muna namin sa ngayon. Then after filing, then kausapin ko si JB, then I will be able to figure it out kung ano yung next na action na gagawin namin. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Eduardo Arriba, ang abogado ni JB Sebastian. Thank you po.